Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraming salamat sa oras niyo at sa pag-tugon niyo sa invitation na ito. Muslim man o non-Muslim ay welcome po kayo dito dahil ang topic din natin is patungkol sa ang kahalagahan ng pag-aaral sa Arabic language. So tulad na nakikita niyo sa title, ang kahalagahan ng pag-aaral ng Arabic. So focus tayo doon sa topic na yon na ang kahalagahan ng pag-aaral sa Arabic. Alam natin na ang Quran ay binaba sa Arabic. Doon sinabi ng Allah sa Quran, Inna anzalnahu Quranan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Verily we have sent down the Quran as the Arabic Quran in order that you may understand. Kaya mag-alala, tatagalog natin. Katotohanan aming ibinaba o ipinahayag ito bilang Quran sa wikang Arabi upang sakali ito ay inyong maunawaan. Sa Surah Yusuf, chapter 12, verse 2. Sabi ni Sheikh Taymiyyah, قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني سنابي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن اللغة العربية وأهميتها ang kahalagahan ng yun yung title din natin, ang kahalagahan ng Arabic language. Sabi nga, نفس اللغة العربية من الدين إن اللغة العربية من الدين. Ang Arabic language ay parte ng relihiyon, parte nito ang Islam. So ang Arabic language ay part ng Islam. Naunawaan niyo po? Kasi noon, naalala ko din, pag may mga nag-aaral sa Islam, nandun na yung pag-aaralan niya yung ablution, tahara, salah. Pero part na doon yung Arabic kasi yung mga iba akala nila, ay ibang subject yan. Hindi ko muna pag-aaralan yung Arabic, ibang subject yan eh. Di ba? Pag-aaralan ko muna yung paano magsalagan. Pero hindi niya naunawa na mamalayan na parte din ito ng religion, ang Arabic. Marami tayong alam tayo na ayaw mag-aral ng Arabic. Walang naririnig. Pero ang iba, bukod kay Maria. Maria. May narinig ka, wala. Rinig naman po, sabi ni Jamila. Narinig naman po. Baka check, i-volume nyo na lang yung yung cellphone siguro o baka naka-headset kayo or something. So hindi pa tapos dun si Sheikh Ibn Taymiyyah, sabi niya na in al-lughat al-arabiyya min ad-din, ang Arabic language ay parte ng din ng Islam. ومعرفتها فرض وواجب. At knowing it is an obligation. At ang pag-aalam dito o pag-aaral dito ay obligado. Okay? So, obligado dahil فرض وواجب لأن فهم الكتاب والسنة فرض. Dahil because understanding the Quran and Sunnah is obligatory. So, kaya nga nasabi doon din na obligado. Kasi, ang pag-iintindi o pag-aaral ng Quran at Sunnah, di ba, obligado? Obligado sa mga Muslim pag-aaral, di ba? Babae man o lalaki. So, ang language ng Arabic, parte ng Islam, parte ng din, ng religion. At ang Sensya na tatlo tinatranslate natin. Nasa Arabic kasi nakasulat din. وَمَعْرِفَتُهَا فَرْضٌ. At ang pag-aalam dito ay obligado, wajib. Dahil ang kitab, ang Quran at Sunnah ay obligado. ولا يفهم إلا بفهم العربية اللغة العربية. At sabi, hindi sa English niya, and it can only be understood by understanding the Arabic language. At maintindihan mo lang ang Quran at ang Sunnah sa pamamagitan ng Arabic language. Malinaw po? Yan sabi ni Sheikh Ibn Taymiyyah. At meron naman sa Islam Q&A si Sheikh Abdullah Ibn Jibrin. Yung tinanong siya kung obligado ang pag-aaral ng Arabic sa mga hindi Arabs. Sabi nga dito,
obligado, unahin mo din muna yung obligado sa ginagamit sa Islam tulad ng sala. Mamaya tayo mag Q&A. Tapan ko muna, mukhang nadidistract ako dito. Okay. So, obligado is matutunan muna yung ginagamit sa sala, tulad yung mga adhkar, yung mga binabasa, di ba? Yung takbir. Di mo naman pwede yung sabihin sa English, di ba? Mayroon na bagong Muslim, tapos magsasala siya, sabi, English na lang. Ang Diyos ay dakila, or Tagalog, ang Diyos ay dakila. O kaya God is great. Tapos magsusura Fatiha siya sa English or Tagalog. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Di ba? Alam, hindi, mabavalid yung sala niya. Hindi tanggap na hindi ito nasa Arabic language. So, obligado nga na kailangan niya matutunan ang Arabic. So, after nga malaman ngayon yung kahalagahan ng Arabic sa ating Islam, sa din, kasi mga iba sinasabi, ako minsan nadala na din ako sa ganitong salita kasi yung mga kaibigan ko Arabo, sabi na, bakit ka pa nag-aaral mabuti ng Arabic? Okay, may marunong ka magsalita, tama na, pero yung kawain, yung grammar, yung ajrumi, bakit mo pa? Alam mo naman sa inyo, sa pagpunta mo naman din ng ibang bansa o Pinas, hindi mo din magagamit. Magsasalita kang Arabic sa public, sino makakaunawa sa'yo? Paano ka magdadawa? Arabic din ba? Sabi na, di ba, alam mo na mag-Tagalog, alam mo na mag-English, yun ang gamitin mo sa dawa, di ba? Gamitin mo yan sa public na maunawaan ka ng mga tao. Sabi ko may punto nga, no? Pero, tiyan mo talaga si Shaitan makipaglaro. Gagamitin pa yung kaibigan mo, mga Arabo pa na kaibigan ko na magsasabi sa akin ng ganito. So, may mga ibang tao na nakilala ko din na may mga ganito na sabi, bakit ka pa matututo mag-Arabic eh? Pagbalik mo naman Pilipinas, Tagalog naman ang dawa mo, di ba? Yes, may punto, yes. Pero pagdating doon sa bakit ka pa kailangan matuto ng Arabic, sabi nga dito ni Sheikh, hindi mo maunawaan ang Quran at ang Sunnah maliban lang sa Arabic language. Okay? So, kung meron man ako nasabi sa nakaraan na videos ko, kasi karaan lang mayroon ganitong topic din na about sa Arabic, hindi ko lang maalala kung na-mention ko ito. Kasi napanood ko kay Sheikh Saleh Al-Fawzan, nabigkas niya nabanggit niya itong hadith na ito. Pero hindi ko lang alam kung kinat yung video. Kaya yun ang minsan mahirap sa mga video. Minsan baka hindi pa tapos magsalita yung Sheikh, kinat na agad. Kaya hindi natin nalaman na daif pala, fabricated pala yung hadith. Kaya hindi din ako masyado satisfied sa hadith. Kahit sabihin mong masarap sa pakiramdam ng mga Arabo, kasi ang pagkasabi doon, inulat ni Ibn Abbas, na sinabi daw ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na mahalin niyo ang Arabo sa tatlong dahilan, tatlong bagay. O mahalin ang Arabo o mahal niya ang Arabo sa tatlong bagay dahil siya ay Arabo, ang Quran ay nasa Arabic, at ang salita ng mga tao sa Jannah ay Arabic. Familiar sa inyo yung hadith na yan? Well, isearch nyo mabuti, daif. Kahit kay Abani, sabi niya, fabricated. Mahinang hadith. So yung mga ahlul bid'ah o yung mga taong gustong-gusto ng fabricated o weak na hadith, then, tayyib. Mahalin mo ako, sabi ng propeta, kung gusto mo. Gusto mo ng fabricated, then ang sarap ibato sa kanila itong hadith. Then sabi ng propeta, mahalin mo ako. Tanggap mo itong hadith, na mahalin mo yung mga Arabo, dahil sa tatlong dahilan. Dahil ang propeta ay Arabo, ang Quran ay Arabic, at ang tao sa Jannah ay Arabic. About sa tao sa Jannah, lagi natin narinig yan, di ba? Na Arabic daw ang salita nila. Minsan may mga estudyante yung sasabi niya, hindi na ako umiimik. Sabi ko, saan kaya nakuha yan? O ano? Ngayon ko lang nainisip, search ko nga mabuti, saan nga galing. Mula kay Sheikh Asim Al-Hakim, kay Dr. Saleh Fawzan, wala kang makita sa Huda TV, in-explain nila, wala. Pagpunta sa Islam Q&A, ganun din. As in, wala silang evidence na makita mula sa Quran at Sunnah na meron patungkol sa ang salita daw ng mga tao sa paraiso ay Arabic. Kaya yun yung ginagamit palagi ng dahilan ng mga estudyante na mag-aral tayo ng Arabic kasi ang salita sa kabilang buhay, Arabic, sa paraiso, Arabic ang salita. Wala pong dalil na sinasabi na ang salita talaga ay Arabic. Hindi natin alam. Hindi natin alam. So lahat ng mga sheikh, lahat ng mga scholar nagsasabing hindi natin alam. Kasi yung nga lang yung evidence na lumalabas na yung binanggit natin hadith na daif, mahina kanina, na yung sinasabi ng propeta na ano. So mahina siya at hindi natin Allah. So mas mainam wag nang gamitin yung mga wala namang concern sa atin, di ba? Saka hindi limitado ang Allah sa mga lingwahe, siya nga naglikha ng mga language. So hindi natin alam sa kabilang buhay kung ano. So kaya tayo nag-aaral dahil para intindihin ang Quran at Sunnah, hindi para mag-aral kasi sa Jannah, paraiso, Arabic ang salita. So hindi yun ang gagawin mong reason, okay? Kasi madalas mga estudyante yan ang reason nila kaya doon nag-aaral ng Arabic. At isa pa, hindi lang si Sheikh Mia ang nagsabi nga, si Omar ibn Khattab din.
Sabi niya, sa translation na malapit, learn Arabic for it is part of the religion. Ganun din. Sabi niya, learn Arabic. Matutunan niyo ang Arabic dahil ito ay parte ng iyong religion. Sabi niya, learn the Sunnah. Pag-aralan niyo ang Sunnah at pag-aralan niyo din ang Arabic at ang Quran. Okay? Malinaw yun. So ngayon, anong klaseng Arabic ang meron? Okay, bakit ang dami-dami ko narinig na Arabic pero parang ang layo sa Quran at Sunnah? Yan ang pag-uusapan natin ngayon para maunawaan nyo ang mga klaseng Arabic. Dahil ang Arabic din ay hindi pag sinabing Arabic parang isa na lang ang maririnig mo. Parang pag sinabing Tagalog, Tagalog lang. So, kahit iba-ibang Pilipino, pag nagtagalog, pare-paras lang na language, di ba? Tagalog, Tagalog lang. Pero pag English, di ba, may iba-ibang klaseng English. May English ng British, di ba? Iba din yung accent nila. May British ng American, medyo mabilis magsalita, slang. British ng English pala ng mga Australian, medyo iba din yung accent. So, ganun din ang Arabic. Ang Arabic, mas marami pa. Pero ang Arabic, meron tayong alam na dalawa. Yung Fusha at yung Ammiya. Yung Fusha, ito yung yung classical Arabic. Yung Arabic talaga na ng Quran at Arabic ng Hadith. Okay? Yung original na sinasabi natin na Arabic panahon noon. Ngayon naman, okay. Ngayon naman yung Ammiya, ito yung modern slang na Arabic. Yung narinig ko ng mga Arabic ngayon, ng mga Arabo. Yung ginagamit nila sa panahon ngayon, sa kalsada, sa mga amo nyo, whatever. Pero pagdating din mismo sa Arabic na Ammiya, maraming klase. Pagdating sa lahjat, yung mga dialects. Okay? So, iba-iba din. Kasi sa Saudi mismo, Saudi lang ang daming dialect. Iba yung dialect ng mga taga Jizan. Meron na ako napanood sa YouTube. Tatlo sila kinuha ng tatlong Saudi. Isa taga Jizan, isa taga Jeddah, at isa taga sa alam ko sa North, sa Abha, something ganun. So, pinagsama silang tatlo at bawat isa sa kanila magbibigay ng salita. Conversation na something kwento. Tapos titingnan ng dalawa kung naunawaan nila. Talagang pati sila sa isa't isa medyo may mga words daw na hindi lang naunawaan. So mismo sa Saudi pa lang, tulad yung isang kaibigan ko, Kasim, minsan lagi siya pupunta dito kasi sa Riyadh. Sabi niya, Alhamdulillah, buti naman pala tumira ako dito sa Riyadh noon, yung bata-bata pa ako. Bakit? Kasi kung hindi ako siguro tumira dito sa Riyadh noon, hindi ko mauunawaan yung Arabic nila dito sa Riyadh. Saudi to Saudi, gano'ng kalayo ang Kasim? 4 na oras lang. Pero sabi niya mismo, kung hindi ako po tumira sa Riyadh noon, hindi ko may unawaan yung Arabic ng mga taga Riyadh. Kasi mismo sa Qasimi din, may sarili din silang dialect na medyo malambot yung iba din yung Arabic na pag-pronounce nila. So mismo mga Arabo din, minsan hindi sila magkaintindihan sa isa't isa dahil sa dialect, dami ng dialect ng Arabic, yung Amiya. Pero ito, so alam na natin, iba yung Amiya, di ba? Iba yung dialect lahat dyan ng Khaliji, Hassawi, yung sinasabi, in interview ko na pwede magaling mag-Hassawi. So, iba din yung mga Arabic ng Egyptian. Arabic din siya, pero iba yung pag-pronounce nila. May mga words silang hindi na pronounce, may mga words silang iba yung pag-pronounce. Sample ko kayo para maintindihan nyo. Minsan naglalakad ako dito, tapos may narinig akong na Egyptian na nagsasalita. May kausap sa phone. Sabi nga, Mushawiz, yun yung last part na may paalis na akong narinig ko, sabi niya Mushawiz. Sabi ko, naintindihan ko kung ano yun. Pero pag ikukumpara ko sa ibang language, sa ibang dialect, kung sa Egyptian, Mushawiz, ang ibig niyang sabihin is hindi niya gusto. Mushawiz, hindi niya gusto. Pag sa Arabic ng Saudi, maabga, hindi ko gusto, di ba? Maabga. O maabi, di ba? Maabi. Pagdating sa Arabic ng Palestinian sa amin, sa mga Sham, sa Jordan, Syrian, minsan sinasabi namin, mabiddi. Hindi ko gusto, mabiddi. Ang layo, di ba? So, mushawiz, maabga, mabiddi. Iba-iba. Pero ano naman yung Arabic ng Fusha, yung original niya, yung classical? La urid. Napapansin yung medyo social siya? La urid, di ba? La urid. Hal turidu shay'an? May gusto ka ba? Pero pag Arabic namin, sa Palestine, biddak? Biddak mo ya? Biddak shay? Wish biddak? Di ba? Pag Arabic ng Saudi, wish tabi? Tabi shay? Di ba? Tabi? Pag awiz sa Egyptian, di ba? Awiz awiz kahwa. So, iba-iba. Pero lahat yung Arabic, lahat yung Amiya. Bakit? Hindi natin din masasabi. Tingnan mo, ang Arabic kasi, ilang words ba ang Arabic?
Ilan ang alam nyo? Comment below dito sa, hindi comment. Oh yeah, comment yung mga nanonood sa YouTube, yes. Pero type dito kung ilang words na Arabic ang alam nyo na meron. Walang mag-google, walang mag-shift Google ah. Ilan? May premyo ba tayo? Magbigay tayo ng premyo sa unang makakasabi. Lumalamig na yung kape. Letters. Words. Mufradat. Words. Ilang words? Yes, letter. May nagsasabing 28 at may nagsasabing 29 dahil dun sa Hamza. Medyo may ano din yan, dispute. Pagdating sa words, ang English words halos 100,000 plus lang or 600,000 words. Ang Arabic, ayon kay Sheikh Google, ang Arabic, kahit narinig ko na dito sa mga Arabong ini-interview sa mga napapanood ko, na ang Arabic words daw ay 12 ano? 12 million. 12 million words ang Arabic words. Ganun kayaman ang Arabic. Ito ang unang matandang, ito talaga ang isa sa matandang language, Semitic language. Bukod sa Hebrew, ang Hebrew ngayon medyo nawa. Kaya tingnan mo ang blessing ng Allah na pinili niya itong Arabic language din, na nanatili din itong Arabic language hanggang ngayon, na manatili sa original. Imagine mo kung wala ang Quran at Sunnah, mananatili pa ba yung original na Arabic sa atin? Wala. Mamimili ka na lang kung sinong gusto mong dialect. Gusto mo ng Abi, gusto mo ng Biddi, o gusto mo ng Awiz. Pero alam pa ba natin siguro yung Urido? Wala Urid? Depende siguro kung sino mananatiling may nagsusulat na scholar sa libro. So, nanatili yung Arabic na original, yung Fusha, dahil sa andyan ang Quran na preserve, andyan na natili, na hindi na bago. Kaya, hindi katulad sa Hebrew, Semitic language, yung Musa, salitang yung Musa, ay hindi nawawala yung Fusha nila, nawawala yung original dahil sa uh, tumagal ng ilang panahon at maaaring nawawala dahil sa pinalit-palitan din ang kanilang ibinabang revelasyon sa kanila. So, unlike ang Quran. So, yun ang isa sa yaman ng Arabic. Na mayaman ng Arabic language kumpara sa English, 600,000 words lang. Kumpara sa Arabic ay 12 million words. Kaya bihira din siguro para sa akin na may ustad na magsasabing fluent siya sa Arabic. Di ba? Memorize kaya ngayon 12 million words. So minsan sa isang word, sabi nga nila ang lion, yung asad, na may iba-iba pang tawag sa lion at ang mga iba pa. So ganun kayaman ang Arabic words. Kaya minsan kung may marinig din tayo na baka hindi natin alam kung ito ay Fusha. Kahit mga scholars dito, pag pinag-aaralan namin yung mga scholar dito, yung mga kaharap namin ng kutad si Sheikh Ibrahim Al-Ghith, alam yung salitang Jaliyat? Sino dito pupunta sa Jaliyat? Doon siya nagsyahada. Islamic Center, di ba? Jaliyat or so tawag nila Jaliyat. Pati Jaliyat, napaisip yung mga scholar. Yung may time na yun, Dars na yun, pero ewan ko siguro absent ako yung time na yun, pero kwento lang sa akin. Nag-isip din sila, between scholar to scholar, mga sheikh, mga shuyukh natin. Nag-usap sila kung ito nga ba ay Fusha o Amiya. Sabi nga, assignment, isa-search namin. Sila na mismo Arabo, ipinanganak na dito, lumaki na, ito na yung narinig nila, ito na yung nakagisnan nila, ito na yung sinasalita nila. Pero pati mismo sila, may mga words na pinag-iisipan, i-meeting pa nila, i-dictionary nila kung ito ba ay Fusha, galing sa classical origin ng Arabic, or Amiya. Ang Amiya kasi, minsan, depende sa tribo. Kung ano yung na-invento nilang, nadagdag nilang salita doon, or minsan galing sa French, or may konting halo sa ibang language, or sadyang kasing malawak. Sa Arabic din ng mga Moroccan sa Africa, yung mga Arabs doon sa North Africa, ng mga Arabo, Algeria, Moroccan, Tunisia. Ang mga Arabic nila may halong French dahil sa sinakop sila ng French doon. At may halong konting Spanish. Kaya pag nagsalita sila, medyo hindi naiintindihan ng mga Khaliji, yung mga taga dito sa Gulf. At yung mga taga Gulf din, pag nagsalita sila, medyo hindi din naiintindihan ng mga taga doon. So, uh, yung Arabic nga lang ng Egyptian at Palestinian, Syrian, Jordanian, kasi dati isang bansa lang yan, kaya parehas lang kami ng kultura at salita. Yung Arabic nila, ay mas nauunawaan ng mga Arabo lahat. Bakit? Kasi mas nauna naging modern ang Egypt o ang Syria, Jordan, ganun. Kaya karamihan ng mga movies sa Arabic, Arabong pelikula or sinasabing kanta,
ay mula sa kanilang dialect. Kaya minsan mas nauunawaan ng ibang Arabo yung mga Egyptian, yung mga Syrian, yung mga ganun. So, ayun, para maunawaan yung konting ano lang, dagdag sa inyong kaalaman about sa Arabic. So ngayon, alam nyo na ang Arabic may iba-ibang dialect. Alam nyo na yung modern sa hindi, yung Fusha at Amiya. Fusha, yun yung classical Arabic, yung Arabic ng Quran. Amiya, ito yung dialect ng bawat mga tribo na Arabo. Pagdating naman din sa sinasabing Arabic ng Batha, sino dito taga Riyadh? Baka kilala nyo yung Batha. May tatawag silang Arabic Batha. Para akala ng mga iba na itong Arabic Batha ay Amiya. Para sa akin po, hindi ko kinukonsider Amiya to. At hindi lang ako nag-iisa, pati yung mga ibang nakausap ko. Ang tawag ko dito, Arablish o Arabish. Ano ibig sabihin? Arabic na garbage. Arabic na basura, sa totoo lang, hindi siya Arabic. Yung mga narinig nyo sa palengke o sa Arabic ng mga expat, yung Arabic na inimbento ng mga expat, same, di ba? Mafi maalum. So, may mga kinukuha silang konting Arabic words, tapos pinagduduktong na lang nila na kahit hindi tamang grammar or tamang sentence. Mafi maalum. Mafi, wala. Maalum, na alam. So, walang alam. Something, kinukombine na lang nila pero hindi fixed na sentence. Pero kung aayusin mo, classical Arabic, la adri. Hindi ko alam. La adri. Khalas, tapos na. Mas social siya, mas maiksi, at mas formal. Pakinggan, di ba? Pero wag mong gayahin Palestine. Sa aming Palestine, medyo may iba din kaming words. Ba'rafish, sinasabi namin. Minsan natatawa isang sheikh sa akin pag ginakausap. Ba'rafish. Di ba? So, la adri. So, ganun. Pero hindi ibig sabihin, yung Arabic kasi ng mga sample Arabic ng Egyptian, Arabic ng Amiyan ng Palestinian or Syrian, ganun. Hindi siya nahaluan ng Arabish. Yung Batha Arabic. Bakit? Dahil wala naman masyadong expat na mula India, Bangladesh, Pakistan, something Filipino, ganon. Wala silang masyadong expat doon. Kaya wala yung ganitong klaseng Arabic. 'Di ba? Dito mo lang marinig sa Gulf, sa Saudi, sa Bahrain, sa Kuwait, yung sawa-sawa same kita mafi maluma, something ganon. So yun ang iwasan yung Arabic. Sa totoo lang may mga estudyante minsan na nag-aaral 5 taon Nahu. Hindi lang Arabic grammar, hindi lang Arabic kung paano magbasa at magsulat. Nahu, Ajurumiyya, yung kawaid, yung grammar, yung linguistic, yung paano mo ayusin yung sentence. May mga magagaling doon. Pero pagdating sa salita, may kakausapin na silang Arabo o may Arabong kumakausap sa kanila. Hindi sila makapagsalita. May iba kasi sa kanila na ayaw yung amiya, takot na takot. Which is, na-experience ko din yon, nangyari din sa akin. Ikukwento ko sa inyo para baka may mga iba na ganito ang nangyayari kaya medyo mahina pa siya sa pag-aaral ng Arabic. Bakit? Dahil alam ko marami magsasabi, okay, si baka madali lang sa iyo kasi lumaki ka ng Arabic tatay mo, kaya natutunan mo yung Arabic since bata. Yes, let's say, nag-aaral ako 7 years doon, natutunan ko Arabic. Pero iba pa rin yung story, pagdating ng Pinas, wala kang makausap na Arabic, nawala lahat. Nawala pa tatay ko doon. So, for 14 years sa Pinas, sino pa nang kakausapin ko ng Arabic doon? Walang Arabo, wala. So, unti-unti nawala, na-wipe out. Hindi lang yun, pati nga mga suras, 2 Jews yata na memoirs ko sa Gaza, nawala lahat. So, pati Surah Fatiha, alam niyo kung ano naalala ko lang sa Surah Fatiha? Bismillah, Rahmanir-Rahim. Naalala ko lang sa Fatiha. Kaya parang halos para akong balik Islam yung 2000, mga 7 yata, 15 years old ko. So, nag-aral ulit ako, bumalik kung saan nawawala yung mga nangga. So, para nararamdaman ko din, karamihan sa inyo, nararamdaman ko din yung sitwasyon nyo na paano ulit mag-start from alif to ya. Okay? Kaya hindi yung mabibintang sa akin na fluent ka na ganyan. Siya, either kahit sabihin natin, marunong ako mag-Arabic noon. Ang Arabic ko naman, Amiya ng Palestinian. Dialect ng Palestinian. So, hindi pa rin sapat yun. Hindi ko pa rin naunawaan ng Nahu, ang Fusha. Kaya nga sa university, itong kasama kong ustad, sabi niya, minsan na dito kahit sa King Saud, may mga nakita siyang mga estudyante na Arabo, nag-aaral ng Arabic. Arabo, nag-aaral ng Arabic. Minsan tanong din yan sa akin eh. Sir, kasi di ba Arabo ka, Palestina, bakit ka pa nag-aaral ng Arabic? Well, ito ang bibigay ko sa yung sample. Doon pa lang sa university, tingnan mo, may Yemen, taga Yemen, alam natin silang origin ng Arabo. Lahat ng Arabo galing sa lahi nila. May mga Saudis, Syrian, ganun, Egyptian, nag-aaral ng Arabic. Bakit? Kahit Arabo na sila. So ganun din, na-confuse yung ustad na nag-curious din, tinanong niya, di ba Arabo na kayo? Bakit kayo nag-aaral ng Arabic dito? Sa College of Arabic Linguistics, Arabo na kayo.
Sabi niya, may dialect kami. Iba yung dialect namin sa Fusha, medyo malayo. So, pinag-aaralan din namin ang grammar. At mas marami kaming opportunity na trabaho mahanap pag nag-aral daw sila ng Nahu. Bukod sa pwede siya maging teacher, karamihan, kung mapapansin mo sa TV, sa news, karamihan ng mga balita, Al Jazeera, ay Fusha ang ginagamit. Halos lahat talaga ng balita, kung titingnan mo sa Arabic, wala pa akong nakitang parang isa lang, pero halos lahat talaga. Lahat ng balita, TV news sa Arabic, ay Fusha ang ginagamit nila. Lahat ng mga reporter, kailangan nila mag-aral talaga nito, mga Fusha. At pagdating din sa cartoons ng Arabic, halos 90% lahat, puro Fusha ang ginagamit. Kaya minsan kahit nanonood yung anak ko ng cartoons na Arabic, ako din nag-benefit kasi nakikita ko yung character ko, ano nangyayari, ano yung hewar between sa kanila. Pinalo niya ito, darabuni, o natututo ka, ikaw din natututo, hindi lang yung bata, di ba? So, ayun, Fusha din ginagamit sa cartoons. Tapos, ayun, pero sa mga kanta, wala. Mga kanta dialects, hindi sila gumagamit ng Fusha. Ang puntahan nyo, siyempre baka may magsabi, di ba karamang kanta? Oh, siyempre, alam na natin, siyempre. Ang tinutukoy ko, kasi may mga non-Muslim nanonood, baka sa kanta natututong mag-aral ng Arabic ko, no? Di ba? May mga non-Muslim dyan. Baka gusto nila matuto ng Arabic pero ginagawang paraan yung kanta. Dialects ang ginagamit doon, hindi kayo matututo. Mabuti manood ka ng balita or manood ka ng cartoons na Fusha ang ginagamit doon kung may mga gusto matuto ng Arabic dito or pakikinig. At mga poems, yan. Lahat ng poems na Arabic ay ano talaga, Fusha. So isa pa, ngayon, naintindihan nyo na yung mundo ng Arabic at ang Arabo ay nasa lahi ng 400 million, 400 million, 22 na bansa. Okay? Hanggang Africa, hanggang North Africa, hanggang Middle East, lahat. North, pataas. Okay. Malinaw na sa inyo yun? So, malinaw na sa inyo yung Arablish ng Batha. May mga, yung sinasabi kong kwento ko pala, so pagdating ko dito, hindi ako nagsasalita ng Arabic kahit kailan hanggat hindi Fusha. So napansin din ng isang sheikh yung halos 2 years na ako sa Saudi. Napansin ng isang sheikh, yung nag-uumra kami. Sabi, bakit tahimik ka, hindi ka magsalita ng Arabic or whatever. Kasi puro ka lang English Tagalog. Sabi ko, hindi ako magsasalita hanggang hindi Fusha. Nagalit siya. Sabi niya, paano ka mag-stepping stone? Paano ka matututo ng Fusha kung hindi mo muna gawing daan din yung pag-aaral mo ng o pagtuto mo ng Amiya o kahit anong dialect o dialect dito sa Saudi bago ka mapunta sa para maintindihan mo din ang Fusha. Yes, may punto siya. Tingnan niyo yung in-interview ko si Rapsan. Nakita yung in-interview ko. Marunong siya both Arabic ng Fusha at Arabic din ng Amiya. Pero at least kasi ang Fusha sensitibo. Kailangan ayos ang grammar. Kailangan fix. Naka-fix yan. Pinag-aaralan yan eh. Medyo masakit sa ulo yan. Ako sa loob ng 5 years talaga, siguro sa loob lang ng 4 years ko lang saka lang natutunan o naintindihan yung teacher. Sa kawaid ng Nahu, yung Sarf, Ajrumiya book. Masakit sa ulo. Kailangan mo magdala ng Bijesic pag mag-aaral ka talaga ng Nahu. Ayusin mo yung grammar ng Arabic. So sabi niya, yung Amiya kasi madali. Kahit medyo broken o hindi ayos yung grammar, salitain mo, naintindihan ka ng Arabo. Di ba? Siguro mga ano natin dyan, kasambahay, pagkausap niyo yung amo nyo, naintindihan nyo na unawa kayo sa isa't isa. Pero, yung mga nag-iisip na kaliwali yung naho, hindi naman natin kailangan siguro yan. Hindi. Kasi andyan pa rin ang Quran na sa Fusha at kailangan mo pag-aralan ang naho na maintindihan mo ang Quran. Tingnan nyo, yung nag-search ako nito, saan ako nag-search sa tingin nyo? English pa o ano? Diretso na sa mga Arabo na mga scholars natin na mga kilala. Sheikh Uthaymeen, Sheikh Bin Baz, Sheikh Fauzan. Diretso na ako doon sa video nila, na Arabic ang salita nila. At alhamdulillah, naunawaan ko yung Fusha nila, yung salita kahit papano. At tinatasay ko lang sa Tagalog at English. So, ibig sabihin, may nakita ka na ba kasing scholar na, matataas na scholar, mga kibaro ulama dito, na nagsasalita ng English? May nakita na kayo? So, ngayon, paano ka maghanap ng kaalaman kung hindi mo sila naintindihan? Di ba? So, beneficyo yun sa iyo, hindi sa ibang tao. Sa iyo mismo una. Ikaw una nakakaintindi sa mga scholars natin. Si Sheikh Fauzan, pag nagsalita, mga videos niya, mga fatwa niya, ala tol, matutunan mo, diretso. Di ba? Maintindihan mo. Pag hindi ka may naintindihan na words, highlights mo, hanapin mo sa dictionary, tanong mo sa mga nakakaalam. Okay? So, ganun yung mga first stepping stone na para matuto ka ng Arabic. Start alif bata.
yung mga bago dito, may non-Muslim nanonood. Mauna ka sa Alif Bata. Kilalanin mo muna yung pagsulat, yung mga character nila, isa-isa. After nyan, memorizein mo. Isa-isa muna. Kunwari, 4 muna sa isang araw. Alif, ba, ta, sa. 4 muna. So, focus ka dyan. Itong araw na to, focus ka muna sa 4 na letters. Kabisaduhin mo. Pakinggan mo mabuti ang sounds. May mga YouTube na nagtuturo, yung mga Egyptian na masyadong mga ustad na nagtuturo talaga, pati dila, makikita mo paano pinopronounce ng tama, bawat letters. At paano sinusulat. Ayan. Tapos bukas, yan, punta ka na sa gym, haka. 3 lang din muna. So, yan, step by step hanggang sa familiar na sa'yo. Tapos tignan mo sila kung paano idikit-dikit, paano yung itsura nila pag naging hindi na single, nagkakaroon na ng kadikit. Okay, paano sila pinagduduktong, paano na sila nagiging sentence, words. At yun, step by step, hindi mo mamalay, marunong ka na marunong ka na magbasa, marunong ka na magsulat. Ganun lang. Parang ako, paano ako bumalik ulit? Pero syempre, naalala ko pa rin ang Alif Batas, hindi pa rin mabura yung sa isip ko at nakakabasa pa rin. Pero I mean, yung pagdating dito, yung grammar, paano ulit bumalik, magsalita. Okay. Ayoko na sisihin ng Pilipinas. May nag-comment dati sa akin, parang sinisisi mo ang Pilipinas na nawala yung Arabic mo. Ayoko na ulitin yun. Hindi ko na sisisi yung Pilipinas. Kasi sa lugar mo sa Cavite, walang masyadong Arabo noon yung time na yun doon talaga. Unlike sa Pangasinan, yes, saka lang ako nakamit na mga Arabo doon, pero iba-ibang dialect. So may mga katanungan patungkol dito sa Arabic, baka may nakalimutan ko idagdag sa ano to. Kaya yun ang naumpisahan ko din naisip na ituro na paano magbasa, paano magsulat at gumawa tayo ng group pa doon. Yung mga gusto mag-aral, inshallah, pinupost ko naman yun. At huwag niyo kalimutan, mag-aral kayo dito sa Mopa Academy. Maraming salamat sa inyo lahat ngayon at marami kayo dito. At mag-beneficyo kayo dito, matutunan nyo, i-share nyo din sa iba. Napaka-laking blessing, reward, alam nyo, pag nag-aral kayo. Bawat letter, alam natin kasi pag binasa natin ang Quran, may mga iba, kunwari bagong Muslim or hindi mo magbasa. May nakita na ako kahit born Muslim, nagbabasa ng Quran sa screen, sa video, kung saan si Sheikh Khalafasi pinapakinggan niya. Ngayon, may transliteration. Bukod sa translation, may transliteration. Yung paano siya basahin sa English alphabets. Sabi ko, alin yung binabasa mo? Yung Arabic o yung English transliteration? Sabi niya, ito, yung English. Sabi ko, hindi ka matututo niyan. Tanggalin mo yan, bura mo yan, kaliwali yan. May mga iba nagpo-post ng ganyan, hindi advisable kahit hindi lang sa akin, pati sa mga iba, hindi advisable talaga. Kasi hindi mo makukuha yung tamang tajwid sa English. Tingnan mo, minsan din pag nagtuturo ako, nahirapan ako i-translate yung sounds. Bakit? Tignan mo yung tha. Paano mo i-translate yung tha? Ano yan? T-H-A? Pag binasa mo yung T-H-A sa English, tha. Hindi makuha yung tha, sa totoo lang. Yung kha, i-translate mo sa English yung kha. K-H-A. Pag binasa ng iba o kahit Amerikano, sabi niya kya. Di ba? Kaya yung tawag nila kay Khalid Khalid. Yung Khalid naging Khalid. So, hindi talaga maita-translate ng tamang sounds. Kahit yung dod. Yung dod, tawag nila dito Lugat Arabiya. Ito yung language ng Arabic, yung dod. Kasi kahit saan language at hindi mo makikita yung words na da. Yung parang bilog na may tuldok sa ulo. Yung dod, wala sa ibang language. So, step by step, kahit mahirap, is may reward ka dyan. Di ba? Sinabi nga na kung sino man nagbabasa ng Quran siya ay nauutal-utal na hirapan, mas doble ang reward mo. Sa totoo lang, mas nainggit kami. Kung pwede lang namin sadyay magbulol-bulol kunwari, para lang malaki ang reward. So malaki ang reward sa mga nagbabasa na kahit nahirapan at nabubulol sa pagbabasa ng Quran. At alam natin, Alif Lam Mim, di ba? Sa Surah Baqarah, ay bawat isang yung letter ay reward. Di ba? 10 ang bawat isa. So imagine mo ilang hasanat bawat Gusto mo ng business sa kabilang buhay, yan ang basahin mo. Alif Lam Mim, may 30 reward na. Paano pa kayo? Tuloy mo lahat. Tsaka Surah Fatiha, kailangan sa mga bagong Muslim, sa mga bago, i-pronounce ng tama yung Surah Fatiha dahil ito ay importante sa salah. Pwede maging battle, walang invalid ang salah dahil lang sa maling pag-pronounce ng grammar ng Arabic. So kung may mga katanungan po kayo, inshallah maraming salamat sa oras niyo. Naka-isang oras na po tayo. Gusto nilang mahaba kasi. So alhamdulillah nagawa natin. Kasi mukhang ito yung field ko. Pag about sa Arabic, dito na ako nagfo-focus. Ito yung gusto kong kunin siguro ng takhasus. Kasi pagdating sa mga Sharia law, sa mga ibang bagay, medyo malalim. At ang kaganda dito sa Arabic language, kaya yung isang classmate ko na 6 years pa lang sa Islam, pero nagtuturo na ng Ajrumiya, nagtuturo na ng Nahwu, mashallah, paano niya natutunan to. Sariling sikap talaga. Sa totoo lang, teacher din namin siya dito for 5 years. Nagtuturo siya ng Ajrumiya, napakalalim yun at
Hirap sa ulo. Pero bilang bagong Muslim, 6 years pa lang siya, paano niya natutunan yun, di ba? At bakit yun ang tinuturo niya? Sabi nga din sa akin, kaya nga ako focus dito sa topic lang na ito. Kasi ito, magkamali ka man, mababawi mo pa, di ba? Kuna, nag-post ako, sabi ko yung alif o yung ba ang sound niya ta, di ba? Pwede ko pang mabawi pag nagkamali ako. Itatanong kaya ng Allah sa akin yun, bakit mo sinabi yung bata, di ba? Sharia, may kinalaman ba sa akida o sharia, di ba? Pero lang kapag may sentence na, di ba? Tulad sa Quran, binali mo yung verse sa Quran, may tinukoy ka doon na parang isang verse na inaman yasha, kalimutan ko. Inaman yasha, may yasha Allah min ibadi al-ulama. Al-ulama, kalimutan ko. Meron doong verse, sana, hindi ko lang na-search yung verse na yun. Kung sino ang may takot, ang katotohanan, ang may takot sa Allah, ay ang mga ulama. So pag pinalitan mo doon ng ulama o pinalitan mo ng hamza o fatha, I mean, ulama, ang tinutukoy mo doon ay ang Allah ay natatakot sa mga scholar. Dahil lang sa isang vowels lang. Yung o naging ginawa mo fatha. Yung sa ulama ang ulama ang natatakot sa Allah, ang ginawa mo ang Allah natatakot sa ulama. Kita mo yung delikado ng pagbabago ng vowels sa Arabic. Kaya inshallah malalim ang Arabic language at madadaanan nyo din yan sa pag-aaral. So kung wala na po kayong katanungan, pwede na po tayong malis. May sinulat yata dito sa comment. Pakibasa na lang or basahin ko para sa inyo. Sana. Ayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po sa inyong pag-join sa ating webinar ngayon. Magkakaroon po tayo ng question and answer pagkatapos po ng ating lecture. Sa mga sisters, mag-chat lamang ng inyong mga katanungan. Sa mga brother naman ay mag-raise ng hands. Okay? Magtaas ng kamay yung mga lalaki. Mag-chat naman yung mga babae dito kapag may katanungan kayo. Manatili po lamang sa ating webinar. Kayo po ay mapipili para sa mabibigyan ng pen, Quran pen. Meron pala tayong mabibigyan ng Quran pen. Nasa yung Quran pen ko dito? Meron din ako dito. So, paano sila magkakaroon ng Quran pen? Ayan, parang ganito. Ito. Kita ba? Ito na blue. Ayan. Assalamualaikum. I-announce po natin sa ating FB page ang ating winner. Jazakallah khair. Okay. Siguro magbubunutan sila sa mga umatin pala dito. Kalimutan natin isabi yung sa public, no? Siguro baka 1,000 ang umatin kapag may ganun. Sige. Next week, inshallah, meron ulit tayo. Umatin kayo, ganito din Friday hapon. At may naisip ako mas magandang topic din doon na iibahin natin, hindi masyado related dito sa topic na ito. So may lang katanungan, pwede tayo mag-stop. Wala nang katanungan patungkol sa pag-aaral ng Arabic o patungkol sa Arabic. Wala na. Kung wala na kayong katanungan, huwag lang about financial, parehas lang tayong sitwasyon dyan. Mapapanood nyo to sa YouTube, yung mga bagong dating. Inshallah sa YouTube. Huwag nyo din kalimutan i-follow ang FB page ng Mopa Academy at YouTube. At nakita nyo yung video na ginawa ko na pinaghirapan ko ng 5 oras. Inshallah, pakishare naman yun. Yung parang arts na drawing na tawag dito. Hindi ako nag-drawing yun. Ano lang yun, animation. Pakishare din sa mga kaibigan kasi may reward kayo once na may natuto. Ako, sa totoo lang, meron online studies about sa history. 2 doktor ng Saudi ang nagtuturo doon, 2 scholar. Hindi ako, umattend ako pero hindi ko nagawa mag-aral sa sobrang may mga busy or whatever. Pero yung 2 in-invite ko, yung isang ustad na may asawa, 2 sila, nag-join at nag-aral. Sabi nila tapos na daw sila, may certificate na daw sila. Samantalang ako yung nauna nag-aral doon, pero which is hindi ko din nabigyan ng time. Shinare ko sa kanila, sila pa yung nauna nakatapos kaysa sa akin. So hindi mo mamamalayan dito minsan, andun na din, hindi ko sinasabi, sige mag-invite ka na lang ikaw, wag ka mag-aral. Hindi, nandun na din yung intention mo, nandun din na din yung pagsisikap mo. Ako sa totoo lang nainggit ako, tatapusin ko din yun. About yun sa history ng Islam. So, ang punto ko dito, minsan ikaw yung nag-invite, siya yung nag-beneficyo. Kita mo? Pero yung reward, meron ka din beneficyo. Kasi times 2 at meron ka din doon. So, paano pa kung nag-aral ka pa? Diba? Ikaw din makikinabang dito. Thank you po. Sana marami po kayong maituro sa amin. Inshallah, mag-focus ako sa takasus ng Arabic kasi ito ay pattern sa inyo. Pag natutunan nyo, inshallah, go. Pwede na kayo magbasa, magsulat. Okay? Yung words Arabic po ba is yung 4 million? Di po
ko na naitala. Ang 400 million is yung lahi ng Arabo. Ayon sa population, baka mas marami na ngayon. 400 million is yung lahi ng Arabo at 22 na bansa sila. At sa bawat bansa ng Arabo ay meron tribo at kanya-kanya din na pananalita. Pero Arabic siya, pero ibang dialects. Pero sabi ng hindi ko alam kung si Doktor o si Sheikh Abdul Aziz, yung author ng Kitab ng Bainayadek, yung ginagamit sa sa Al-Ma'arif na book. Kitab Bainayadek ito. Kung saan tinuturo ko din to yung book 1. Ito, ang nagsulat nito, ang author nito na doktor. Bakit kasi ito? Ito yung ginagamit din sa Al-Ma'arif sa mga university bago sila mag-college. Diyan muna sila dadaan sa Arabic na yan. Yung nagsulat din yan, napanood ko yung interview niya. Meron siyang interview sa YouTube, mapapanood niyo. Medyo isang oras yun. May sinabi din siya na about sa advice niya sa Arabic. At sabi din niya yung Amiya, kung ilalagay mo yung phrase, yung sentence, sige, kung sabi yung isa, gusto ko uminom ng tubig or saan ka pupunta, isulat mo doon. Tapos sabihin mo din yun sa Fusha. Ngayon, konti lang daw makikita mong diferensya. So, ibig sabihin, kahit papano, yung Amiya o anuman mga dialect, Arabic pa rin siya na medyo malapit na din sa Fusha. So, stepping stone mo na din siya sa pag-aaral ng Fusha. Pakibasa ang WhatsApp mo. Pakibasa pero hindi ako na malayo. Each has a proper. Yung ginawa mo dati. Okay. Gagawin po ba natin dito yung bunutan o after na lang? Da-download ko ulit yung apps na yon. Tapos by number yung ginawa ko dati na live para walang masasabing daya yung application mismo. Dito na lang. Dito na mismo ngayon gagawa tayo ng bunutan, okay? Pero ida-download ko pa yung application na yun. So, ano ba tinay ko? Number, counting number yata. Buti naman ikhlas yung ano natin ngayon kasi hindi nila alam na may ganitong premium yata. So, pero next week i-announce natin maganda din. Hindi ko alam kung anong application yun. Numbers. Hindi na ba nakaalala yung notan? Pero sa Facebook page natin i-announce. Okay. Uh, Kaya i-live natin. Kunin nyo, isulat nyo kaya yung mga umatin ngayon by numbers. Kasi may mga nag-leave din kanina, hindi ko alam kung kasali pa sila. Paano kaya sabihin sa English? Ano kaya ang tinype ko? Numbers. Ano kaya application? Oo. Random spin pala. Okay. Random spin. Kulay yung lumalabas dito. Random spin number siguro. O kaya random numbers lang. Kasi yung spin parang iniikot yan eh. Yun ang binakita yung sa akin. Okay, ito nahanap ko. So, hanggang ilan yung number? Number 1, 2, to 10, to 20. Marami yata umatin ngayon. Pakibilang kung ilang ilalagay natin. Sensya na sa mahabang pag-list. Magpa-5 pa lang. Magpa-5 pa lang pala. Akala ko 5 mahigit na kasi dito sa laptop. Kasi natapos ko din ng 30 minutes. 40. Download natin para malaman sino makakuha ng i-announce naman. Kuha ko na. Okay, so hanggang ilang number ang ilalagay ko. Naka-ready na ang list, mga kapatid. So kilala natin sila by numbers na para mas madali.
So, hanggang ilan? 1 to 20 ba? 1 to 28. Sure. 1, 28. Random. May sound yata ito. Okay. Testing siya muna. Para hindi madaya siguro, hindi sabihin natin isang lang. 3 times, no? Try natin 3 times ulit na pindot. Okay? So nakikita niyo sa screen ko, 1 to 29 daw ang bilang. Dito na natin check, ha? Okay, kiklik ko ng 3 beses sa last. Yung pangatlong last pindot, yun yung number na mananalo. So practice lang muna ito. Yalla, 1. Okay. 2. Yalla, last na ito. 3. Number 5. Number 5 yung nanalo. Sino number 5? Anong pangalan niya? O kaya baka surprise kapag inabangan nyo sa FB page ng MOPA Academy. Kaya i-share nyo na din at doon nyo abangan kung sino ang pangalan na number 5 na nanalo. At saksi kayo lahat number 5 yon. At tignan natin sa list kung sino yung number 5 inshallah. I think yung first come, first serve, kung sino nauna agad nanood. O hindi ko alam, inshallah. Sige, hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong oras. At ayun, nakita ko na din ang pangalan kung sino nanalo. I-announce na natin sa FB. Bigyan ko na kayo ng clue. Wag lang masad yung mga lalaki. Yes, babae yung nanalo. Yala, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yes, number 5 ang nanalo at babae. Sige, pakiabang na lang sa page ng MOPA Academy ngayon at paki-share na din at paki-invite na din ang mga friends nyo mag-aral. Maasalam, syukran. Okay na po, admin. Okay na, admin. Next week ulit, inshallah, kita-kits. Paki-share ito. Kasi bahagi kayo ng reward na may mga tao matutunan din dito. Kaya sabihin mo naging busy ka tulad yung sinample ko dun sa ustad na nag-aral. Ako yung nag-invite, siya yung nakatapos. Pero ang reward na sa akin, sa lahat na natutunan niya, inshallah. Ganun din ang gawin niyo dito. Yala, ito yung link ng page, ito yung link ng Facebook page. Tapos sa TikTok, YouTube, kumpleto kami. Mga TikTok tambayers, meron din silang TikTok. Kalamasa lang, ingat. Kasi may another lecture tayo doon sa palasyo. Ingat.